Ang mapagpalang araw sa ating lahat, meron po tayong reaction video regarding dito sa carrier na X-Power. Kasi natin at sabay-sabay tayo matuto. Year na naman mga kamaster. So ang problema ho nito, okay, ang problema na ito ay namamatay ang unit. Okay? Pagkapatay ng unit, walang error doon, pero namamatay talaga siya. Kasi totally shutdown yung indoor unit. Umaandar siya. Pero namamatay. So gumagana naman ho ang ating unit, no? Yan. So, sabi ko nga sa inyo, paalala lamang, ito po ay namamatay pero walang nagre-register na error doon sa indoor unit. So, pagka walang nagre-register na error doon sa indoor unit, i-recover po natin siya sa remote mga kamaster. Tama. So, doon tayo sa remote. Check natin yun. Yung nakikitang error no sa remote, ang problema po talaga yan ay ambient sensor. Yun nandito ho. So yun po ang lumalabas na error niya sa ambient sensor is 1F ang nagre-register niya. So yun ang papalitan. So take note lang po natin. Review lang natin ulit yung checking ng Makamaster. So doon lang sa remote control. So ipindot natin yung pinaka below button, doon nakalagay check. Sundutin lang natin yun, may lalabas na 00, saka itatapat natin. So magpa-flash out yung signal. Ito ho yung ipinalit. Indoor sensor po ito. Ito hong itong indoor coil sensor na to ay 4 to 5 kilo ohms po ito. Okay, mali nga po talaga. Tama sabi mo. Tapos walang error na lumalabas dun sa indoor unit kasi nga po mali ho yung inilagay na sensor. So isa yung natin yung sensor natin. Kapag ka mga ambient sensor, ito ho talagang pinapalit natin. Ito po ay pang carrier na X-Power din. So ang gagamitin ho natin hindi po coil sensor sa ambient sensor, hindi po coil sensor ang ginagamit natin bagkus ay IR. Okay ha, paalala sa mga minamahal kong technician na kapag kayo magpapalit ng ambient sensor, wag ho ganito. Okay, dapat ito ho. Okay? So, ito po kukuhanan po natin ng volume. Wala pa nang iba yan. Ayan. Ayan. Nakaset ho tayo sa resistance. Diba? Nanginginig. Ayan. 6 kilo ohms mga kamate. So, pasok po ito. Tama sabi mo. Okay. So, ito naman. Sa overall analysis natin, balikan natin yung mga nagawa dito sa carrier X-Power na to. So yung F1 error is ambient sensor. So hindi po yung coil sensor na pinalit. Take note lang natin. So pinalitan nila, so gumana naman. So sa sunod po na reaction video, samahan niyo pa ulit. Maraming salamat Kamaster Lon at sa mga ating mga taga-subaybay. Sabay-sabay natin tuklasin at matuto tayo sa ating mga na-share na reaction video. Maraming salamat po sa inyong lahat.